Ngayong araw ng kagitingan, muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kabayanihan ng mga Pilipinong sundalong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Pero higit raw sa kabayanihan ay ang aral ng nagdaang digmaan na kailangan baunin ng bawat Pilipino para makamit ng buong bansa ang kapayapaan. Ang balitang ito ni Ian Maghanoy. Halos nagkulay aswul ang paanan ng Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan ngayong Miyerkules, April 9. Kasabay kasi ng paghanay ng mga natatanging mga Filipino World War II veterans ay ang mensahe ng katotohanan ng kanilang kabayanihan na kailanman ay hindi matatawaran. Nakiisa sila sa pagdiriwang ng ika-83 taon ng Araw ng Kagitingan o kilala rin bilang Araw ng Bataan at Corregidor, kung saan ginugunita ang pagbagsak ng Bataan noong April 9, 1942 sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tanda rin ito ng pagkilala sa mga sakripisyo at nagawa ng mga veterano ng digmaan para ipagtanggol ang bansang Pilipinas sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon. Mismong ang Commander-in-Chief na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si US Deputy Chief of Mission Robert Ewing at Japanese Ambassador Endo Kazuya ang mga nanguna sa pagsaludo at pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan. Nagsaboy naman ng confetti ang dalawang Armed Forces of the Philippines chopper sa pangunguna ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. The lessons that we learn are that the solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. An honorable peace that is arrived at by the different parties involved in having a hand and a voice in achieving that peace. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang Pangulo dahil naman sa patuloy na pag-iral ng digmaan sa ibang mga bansa na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin umano natututunan ang aral na iniwan ng World War II. Kaya't ang hiling ng Pangulo ang kapayapaan ng bawat bansa. Peace cannot be attained by one person, by one country alone. And that we have to bring together all the parties that are involved. These are the lessons that we hope to have learned. Diin pa ng Pangulo, hindi lang daw sa pamamagitan ng kagitingan, kabayanihan, katapangan at sakripisyo na ipapakita ang pagsabak sa digmaan, kundi sa mga maliliit na bagay na ipinamamalas nating mga Pilipino tuwing may krisis. We continue to believe in the courage of every single Filipino, not only our servicemen, not only those who fought as irregulars, but also our civilians who made their own sacrifices. Because after all, as it has been said, they too serve who sit and wait. Ngayon din anya ipinagdiriwang ang kinabukasan ng Pilipinas habang baon ng aral ng nakaraan nang sa gayon ay makausad tayo sa kinabukasan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.